Ang isang pinangako ni Bongbong Marcos, ipakukulong niya yung pinsan niyang ulol. Ipakukulong niya yung pinsan niyang magnanakaw. Putang ina niyan. Isang lahi lang naman sila, ipapakulong niya yung pinsan niya at sumama na siya. Gusto niya, gumawa sila ng racket dun sila sa Kalawakan. Magtatago din lang naman sila. Oo. Sabi nito ni Alex, yung anak niya yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag niyong pakinigin yung mga anak niyo, 13 anyos makikinig yan. Baka naman kasalanan ko pa pag hindi pumasa sa eskwela yan, ha? Panoorin mo ng ano yan, ng batibot. Wag tong vlog ni Boss Dada. Masama yung vlog ni Boss Dada, di pang bata ito. Kaya talaga. Ipapakulong daw yung kanyang pinsan. Pero eto, putya, nauna pa yung mag-ina. Ang ina niyan. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ha? Saan ka makakakita ng ganyan na putya, ipinangako mo ulo ng pinsan mo tapos ibang ulo yung kinuha ng ombudsman? Abnormal eh. Alam niyo, sabi ko nga ito si Ombudsman Boyeng Rimulya, muntik nang mamatay ito. Oo, muntik nang mamatay ito. Lahat ng mga sakit na hindi ka pwedeng mag-survive, nakuha niya. Mantakin mo, senior citizen na siya. Nagka-leukemia pa. Leukemia, sepsis, putya, lahat ng mga sakit na ikinamamatay ng tao, nakuha niya. Yung edad na yan, pagka nakuha mo yung sakit na yan sa edad na yan, putya, malabo ka nang mabuhay. Si Francis Magalona, leukemia yung kinamatay ni Francis Magalona. Ang dami kong mga bata dyan sa PCMC. Dati nga, nagbibigay kami ng tulong dyan sa PCMC. Karamihan ng mga kabataan dyan, ang sakit. Ano ang sakit? Leukemia. Tapos, ikamamatay mo yan. Minsan nga, nandiyan kami sa PCMC. Di ba, nagbibigay kami laruan doon sa mga bata na may leukemia. Tapos, pagbalik namin kinaumagahan, sinasalubong na kami nung nanay, sinasabi sa amin na wala na siya. Alam mo, nakakalungkot yun. Oo, yung mga bata may leukemia. Tapos, ang saya-saya pa nila ngayon, mga wala ng buhok, tapos biglang bukas wala na sila. Ang lungkot, pero bakit kaya ganito? Si Boyeng, nagka-leukemia, putang inang yan, hindi tayo nalungkot. Highway 54 ba yun? Okay na yun, Highway 54, 45 baril pala yun. Putok ang tawag doon sa 45, Highway 54. Sorry na. Hindi naman tayo planado. So, ayun na nga. So, ito si Boyeng Rimulya, sa edad na yun, nakakuha siya ng ganun sakit. Mantakin mo, nairaos niya. Si Francis Magalona, marami manling pera yan, hindi niya nairaos yung leukemia niya. Pero si Boyeng Rimulya, at his age, nairaos niya. Hindi ka basta-basta mairaraos ng pera, maniwala ka. Hindi ka basta-basta mairaraos ng pera. Alam mo, para mairaos mo yung sakit na yan, may kapag-usap ka kay Lucifer. Magdadasal ka kay Lucifer. O kasi pag yung kasamaan niya ni Boyeng, mga bossing, pag yan ang ipag-usap sa Diyos, line is busy. The number you are calling is temporarily unavailable. Ganun yun. Bawa si Boyeng, di ba, nung nagkasakit siya ng leukemia, Diyos ko po, tulungan niyo po ako, gusto ko pang mabuhay, Lord. Gusto ko pang mabuhay. Sarado yung langit sa kanya, hindi siya pinakinggan. Sabi niya, busy. Busy, wag ka rito tumawag. Kaya palagay ko ang ginawa niya ni Boyeng, nagdasal yan kay Lucifer. Lucifer, sabi niya, ibibigay ko lahat. Basta lang pahabain mo buhay ko. Magpapakalat pa ako ng maraming kademonyohan sa Pilipinas. Putang ina niyan. Kasi di ba, usually ikaw kapag ka life and death situation, kapag ka yung near-death situation na naranasan mo, magbabago ka . Babait ka. Magbabago ang outlook mo, magbabago lahat. Pati yung pagkatao mo magbabago pag muntik ka na mamatay. Pero puta, ito matindi. Muntik nang mamatay. Kung jablo siya noon, mas naging jablo siya ngayon. Oo, mas naging jablo siya. Kaya nga ako palagay ko, ito si Boyeng, nagdasal to kay Taning, kay Lucifer. Panginoon Lucifer, pahabain mo pang buhay ko, puta, marami pa akong matitinong taong ipapakulong. Talagang weaponized mga bossing yung ombudsman, no? Makikita mo pattern, hindi, tangina, ito parang umaga na to . Kitang-kita mo na na talagang ang tinatrabaho nito ni ombudsman yung lahat ng mga bumabatikos sa korupsyon sa gobyerno. Takin mo pati si Loren Legarda idinamay dun sa kaso ng anak. Gago ba kayo? Kung ganyan ang style ninyo, dapat dinamay natin si Bongbong sa kaso ng tatay niya. Ang daming kaso ng tatay ni Bongbong, dapat pati si Bongbong damay diyan sa kaso na yan. May kaso meron silang iniimbestigahan na kaso ni Leandro Lebiste, putya, pati yung nanay idadamay. Ano kinalaman ng nanay? Di ba sinasabi nyo ang kasalanan ng ama hindi pwedeng ipasa sa anak? Di ba kay Bongbong nun, ganun kayo? Magdanakaw yung tatay niya Tapos diktador yung tatay niya. Ang daming pinatay ng tatay niya nung martial law. Ay, hindi ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ayan, binoto si Bongbong. Ngayon, yung kasalanan ng ama, dinoble ng anak.
Dito matindi kay Leandro Lebiste, yung iniimbestigahan nila kay Leandro Lebiste, dinamay nila yung nanay. Ni hindi man shareholder yung nanay niya, ni hindi man part ng kumpanya yung nanay niya. Ang naging trabaho lang ni Loren Legarda, inire si Leandro Lebiste, kasama siya. Ni hindi pala bumoto itong nanay niya doon sa prangkisa nung anak. Di ba nakakuha si Leandro ng prangkisa sa Congress at saka sa Senate? Hindi lang naman sa Senate nakakuha eh. Pati sa Congress dalawang prangkisa yun eh. Di ba? Congress and Senate yun. Nakakuha siya ng prangkisa, tapos yung nanay lang, dahil senador, ginamit daw yung kapangyarihan ng nanay kaya damay siya. Di sana lahat ng pumirma sa sa lahat ng nag-approve ng franchise niyan, dapat lahat ipakulong mo. Bakit si Loren lang? Grabe, no? Grabe, sobra talaga, sobrang sama. Kaya nga nung nakita ko tong ginagawa ito ni Boying Rimulya, sabi ko, pangako ni Bongbong ang pangako ni Bongbong si Tambaloslos. Bakit kung sino-sino sinasampahan mo ng kaso? Bakit si Tambaloslos hanggang ngayon hindi ka pa nagsasampa ng kaso? Grabe. Kaya sabi ko nung nakita ko, sabi matindi talaga to si Boying, sinagad na ni Boying pagiging demonyo. Wala na. Talagang isinabuhay niya na yung pagiging satanas. Dati sa isip lang natin nangyayari mga ganitong klase ng tao, pero putya sa katauhan ni Boying at saka ni Bongbong, biglang nagkaroon ng buhay na imahe ang demonyo sa atin. Oo, biglang nagkaroon na. Dati hindi natin alam kung ano itsura ng demonyo eh. Dati ang demonyo, sabi natin, kulay pula, may sungay na ganyan, may buntot, may hawak na tinidor na malaki, may goatee ganyan, di ba? Ganun ang kulay pula yung mata. Yun yung image natin ng satanas eh. Ngayon nabuo. Oo, kung gusto mong malaman kung anong image ng satanas, pagdikitin mo yung mukha ni Bongbong at saka nito ni Boying Rimulya, yun. Yan ang mukha ng mga demonyo sa Pilipinas, maniwala kayo. Ito nga, nireklamo na nga ito mag-ina, kawawa naman. Sinapa ng reklamong graft at plunder ang maginang sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Lebiste. Ayon sa ombudsman na siyang nagsampa ng reklamo, bigo ang solar energy network ni Lebiste na maipatayo ang mga solar projects na nakasaad sa prangkisa nito. Nagkakalaga ng 10 bilyong piso ang proyektong hindi na ibigay ng kumpanya ni Lebiste. Dagdag pa ng ombudsman, may sabuatan din umano sina Legarda, Lebiste at si dating Energy Secretary Alfonso Cusi para makakuha ng prangkisa ang solar energy network. Ginamit din daw ni Legarda ang kanyang posisyon sa Senado para mabigyan ng proyekto ang kanyang anak. Paano nangyari yun? Si Loren Legarda ba yung energy, Committee on Energy? Si Loren Legarda ba yung pumirma ng prangkisa na yan? Hindi ba isang buong committee yan? Committee on Franchise yan, di ba? Isang buong committee yan eh. Paano mo mapapatunayan na ginamit ni Legarda yung kanyang kapangyarihan? Putang ina, kung makapangyarihan si Loren Legarda, di sana hindi sila nagkakaganito ngayon. Walang hiya. Pati NBI pinapatawag ito si Leandro Lebiste dahil daw nagkakalat siya ng chismis na si Ralph Recto ng bababae daw sa Rockwell. Lalayo pa kasi kayo, si Ralph Recto pa tiningnan nyo. Puntahan nyo na lang yung dalawang tulpo. Dapat yung dalawang tulpo yan yung pinafailan ng ethics complaint dahil putan dadaming mga babae. Dahil mga babae, dahil mga anak sa labas. Ano yung mga dapat sinasampahan ng mga ethics complaint? Pucha yan. Bakit napunta na yung usapan nila sa pambababae ni Recto. Ganun talaga pag powerful men cheats. Kapag kang isang taong makapangyarihan, lalong-lalo na may medyo dorobo. Marami talagang babae yan. At dahil dito, nagkaroon ng monopolyo sa mga solar energy projects sa bansa. Itong solar na to na dapat pinroduce at in-accomplish ni Lebiste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo. Ay, sis! Ay, na Boying, tumaba ka na naman. Alam mo, Boying, medyo maganda rin yung ginawa mo, na nakipag-usap ka kay Satanas, kaya bumalik ka na sa dati mong anyo. Dati, halos bangkay na to. Utang ina niya, nawala siya. Pagkabalik niya, mukha na siyang multo eh. Pero ngayon, kita mo naman, glowing, sana all. Pero tandaan mo, Boying, ilang taon na lang, hindi ka maabot 100. Ilang taong ka na. At saka yung mga ganyang mga cancer, nagre-regress yan. Ingat ka. Baka panay na naman ang sarap ng buhay natin, tapos pag bumalik yung cancer na yan, baka mas doble pa yan, ha? Alam mo, may karma to, Boying. Alam mo naman yan, eh. Hindi mo lahat naman kung ano man ang nakukuha mo dito, kapangyarihan, pera. Alam mo naman, hindi mo kayang dalhin yan lahat sa impyerno, eh. Oo. Ang kasya man sa ataol, isang tao lang, ikaw lang. O kung sakali masunugin ka, hindi naman sinusunog yung pera kasama ng katawan mo kapag kinikremate ka. Kaya, paalala lang,
Paalala lang, sa bagay, kahit ito kahit mag-repent ito, wala nang salvation ng kaluluwa nito, yung mga ganitong klase ng tao, wala. Yung mga ganitong klaseng makasalanan ng mga tao, putyang ina, kahit magpenitensya yan, 10 beses magpapako yan sa Pampanga, hindi na maliligtas ang kaluluwa na ito, kaya pinanindigan na lang niya. Sabi niya, bahala na, let's cross the bridge when we get there, ganun eh. Pero, wait lang tayo, hindi naman na to bata. Pagkadating ng panahon, pahihirapan ito, doon sa kanyang deathbed, pahihirapan siya ng kanyang sakit, may isip niya. Yung gobyernong tinulungan niya, putya, baka nga yun pa rin mismo yung magkanuno sa kanya eh. Ika nga. Sa ngayon ay wala pa rin natatanggap si Legarda na anumang komunikasyon mula sa ombudsman. Pero tinatanggi niya ang alegasyon na sinabing wala silang winaldas na pera ng bayan. Wala pa rin tugon sa issue si Lebiste, pero una niyang inamin noon na hindi nakapagtayo ang ilan niyang kumpanya ng solar energy infrastructure. Bagay na sinisisi niya sa gobyerno. Yun. May paliwanag si Lian dun eh. Maganda na yung paliwanag ni Lian dun eh. Kaya lang, kailangan nilang gawin yan. Bakit? Kasi nga ito si Leandro, sobrang ingay. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag